Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika-apat na araw na ng buwan ng Ramadan at nasa kay-apat na propeta na tayo, si Propeta Hud. Atin rin itong panoorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay naihahalin tulad raw sa pagninegosyo, sapagkat ang isang tao, pag nagsisimula sa negosyo, naglagak siya ng salapi, nag-invest, ay halos araw-araw, mayat-maya, buwan-buwan, tinitingnan niya kung nagwawagi o natatalo, kung kumikita o nalulugi. Ganon din sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sa paglipas ng mga araw, tinitingnan mo yung bunga sa sarili mo. Kung ito ba ay nagkakaroon ng epekto, nakakamit mo ba yung takwa o hindi? Kaya nagtataka ko sa mga tao, fasting, pero sa halip na bumuti ang asal, ang ugali, ay lalong bumababa. Wal-iyadu billah. Ano kayang mali? Kaya ang pag-aayuno ay junna, proteksyon. Pag hindi ka nito naprotektahan, hindi mo ito nasuot ng maayos. Ang pag-aayuno, pag hindi nagbubunga sa'yo, dapat tingnan natin kung tama ba ang ginagawa natin fasting, wal-iyadu billah. Kaya patuloy natin hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya yung ating pag-aayuno at ating mga sala. Amin ya Allah. Sa pagpapatuloy ng ating tinatalakay, lumaganap muli ang mga tao mula sa angkan ni Nuh alayhi salam at ilang mga nanampalataya. Pero tandaan natin, sa umpisa pa lang, ang syaitan ay merong pangako na hindi siya titigil hanggang dumating sa panahon ni Hud alayhi salam. Merong isang lugar, ang pangalan ay Ahqaf. Itong Ahqaf na to ay sa pagitan ng Oman at Yemen. Pagitan ng Oman at Yemen. Ito ay dito ipinadala si Hud alayhi salam, o tinatawag ang mga tao na ito ay Ad, Qawmu Ad. Sila yung mga taong nakatira sa Ahqaf na sa pagitan ng, inuulit ko, Yemen at Oman. Sinasabi ng ating mga historian, ito ang unang Arabo na propeta. Binanggit natin si Idris alayhi salam, Arabic yung pangalan. Pero ang unang Arab ay si Hud. Kasunod si Saleh alayhim salam. Kung mapapansin nyo, sabi ng mga scholar, wala daw sila sa Old Testament kasi Arab. Subhanallah, may sense yung bagay na yon. Bakit parang hindi sila makita doon, pero samantalang sila ay mga propetang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paano mangyayari ng mangungopya ang Quran sa Biblia katulad ng mga presensya ng mga propeta na ito na wala sa hinagap sa scripture ng mga ibang kasulatan. Wallahu ta'ala alam. Ang mga taong ito ay biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, talino at lakas. Yung Ad. Hindi basta lakas, malalaki ang mga taong ito. Higante. Wallahu alam kung gaano sila kalaki. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Nakita mo ba kung ano ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Ad? Dito sa mga taong to, Iramadatil Imad, Iram, pangalan ng isa sa mga pinuno ng mga taong ito, si Iram. Sa Suratul Fajr, alam ko nababasa nyo to. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Silang mga tao, wala pang nagawa ng tulad ng kanilang nagawa, itong mga taong ito. Ano ba kanilang mga ginagawa? Sa isang aya, atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'athun wa tattakhiduna masani' la'allakum takhludun. Gumagawa sila ng mga dalawang bagay ito.
Gumagawa sila ng kanilang mga parang monumento na malalaki ang haligi sa bundok. Pero hindi nila tinitirahan. Parang pagmamalaki lang. Yan, kay Pulan yan. Yung malaking struktura na yun. At may mga monumento, may mga muka, may mga Allahu a'lam. Pero hindi basta bahay, palasyo. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Pero sa baba, sa patag, yun ang ginawa nila sa bundok. Malalaking palasyo, monumento, hindi nila tinitirahan. Sa baba, gumawa naman sila ng mga bahay na animoy parang hindi na nila iiwan. Tingnan nyo yung description. Pag sobrang mahal mo ng bahay, siguro lahat na ng pagpapatibay, pagpapaganda ay gagawin mo doon dahil habang buhay na ako dito. So ito ang description na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Pero again, ano na naman ang naging kasalanan nila? Katulad nung panahon ni Nuh alayhi salam, sila ay naglagay ng mga Diyos-Diyosan. Doon sa mga ribultong yon. Ito lang talaga ang misyon ng syaitan. Matanggal sila sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtataka ko sa mga pelikula, pagka pinilikula nila si Nuh, si Moises, si Abraham, wala yung tauhid. Pansinin nyo pag manonood kayo ng mahal na araw. Samantalang yun ang dahilan kung bakit sila pinapadala ni Allah. Pero ba't pag nanood mo yung kasaysayan ni Moises, kasaysayan ni Nuh, kasaysayan ni Abraham, parang walang tauhid sa eksena. Basta lang gumawa ng istorya, wal-iyadu billah, talagang ligaw yung mga gumagawa nun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila adin akhahum huda. At sa Ad, sa mga tao ng Ad, ay ang kanilang kapatid na si Hud. Kanilang kapatid. Ang propeta kadalasan ay kinukuha mula sa kanilang lahi. Nakuha niyo yun? So, paano magiging propeta? Mas imposibleng tatanggapin kung galing pa sa iba. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, pag naghihilang ng isang sugo, propeta, mula sa kanilang lahi. Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O aking mga tao, sambahin nyo si Allah at wala na kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Afala tattakun, hindi ba kayo nagtataglay ng takwa, ng takot? Yun ang kinakuha natin ngayong buwan ng Ramadan. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi. Pareho, nung kay Nuh alayhi salam, mala, ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao. Ang sabi nila, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Subhanallah. Kay Nuh alayhi salam, puro insulto ginawa sa kanya. Ngayon naman, ang sabi ng mga taong ito, ikaw Hud, ang tingin namin sa'yo, nakakatawa ka. Safaha. At ang tingin namin sa'yo, ikaw ay sinungaling. Bakit? Kasi kini-question yung pagkakaroon nila ng mga Diyos-Diyosan. So, sambahin nyo si Allah, matakot kayo sa Kanya. Ikaw nakakatawa ka. Sambahin nyo si Allah, matakot kayo sa Kanya. Ikaw sinungaling ka. Ito ang response ng mga tao. Qala ya qawmi laysa bi safaha walakinni rasulun minan rabbil alamin. Hindi ako nakakatawa. Ako ay sugo mula sa Panginoon ng sandaigdigan. Napakalinaw kung ano misyon ng mga propeta kung bakit sila pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang aya, aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idaman annakum mukhrajun. Isa sa pinasisinungalingan nila kasi bawat grupo ng mga tao may tinatanggi na turo ng mga propeta. Tandaan nyo yan. Kada propeta, pag nagturo sila, binibigyan diin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran kung ano ang tinanggi ng grupo ng mga taong yon sa aral na sinasambit ng isang propeta. Sa pagkakataon nito, ang sabi nila, ano bang sinasabi mo? Mabubuhay, mamamatay, tapos mamatay magiging turab, at mabubuhay ulit? Hindi totoo. Hayhat lima tu'adun. Inna hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa nahnu bimabusin. Ang sabi ng mga taong ito, wala nang buhay. Ito na yung buhay natin, hayatud dunya. So isa yun sa binibigyan nila ng diin. Pero ang totoo ganito, sa sobrang rangya ng buhay nila, silang pinakamalakas. Bagay nun, konti palang tao, pero superpower sila. Sa ganda ng buhay nila, sagana, yaman, lakas ng pangangatawan, istrukturang kayang gawin. Sipin mo, yung bundok, makagawa ka ng monumento doon. Parang ayaw na nila
umalis dito sa dunya. Parang ganito, pag may namit kay isang negosyante, yung negosyanteng yung successful at sobrang sipag niya, lahat ng, halimbawa talagang puspusan ng pagtatrabaho niya, nakikita mo talagang lumalago ang negosyo, tapos nandun ka sa tabi niya, sinabi mo, alam mo, wala din naman lahat yan dito sa mundo. Wala, susunugin lang lahat yan. May inis sa'yo yun, di ba? Pagkatapos niya magpakasipag, ano susunog? Umalis ka nga dyan, visit ka. Parang ganun yung nangyayaring pangangaral ni Hud alayhi salam. Sinasabi niya sa gitna ng kayamanan na meron ng mga taong ito, matakot kayo kay Allah, may kabilang buhay, mamamatay tayo, iiwan natin yan. Hindi. Basta ito ang buhay natin. So subhanallah, ito ang buhay ng mga taong yon. Bakit? Dahil sa sobrang yaman, sobrang lakas nila. So isang beses, sa pangangaral ni Hud alayhi salam, walang tigil Nabiyullah. Ganun ang propeta ni Allah. Sabi ng mga taong to, sige nga, atina bi'adab. Asan ang parusa ni Allah? Umaabot ang tao sa ganito. Hahamunin si Allah subhanahu wa ta'ala. At si Hud alayhi salam nagdua, Ya Allah, tulungan mo ako. Hinamon nila ako. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sanastajrijuhum. Dadahan-dahanin natin ika sila. Hanggang sa dumating ang unang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, 3 years, walang dumating na ulan. Mahirap ito para sa taong ang kabuhayan nila ay pagsasaka. Dito sa atin, pagka sa Pilipinas, Metro Manila, pagka na-delay ang ulan, ang tag-ulan, mauubos yung laman ng dam, mag-a-announce na ang Maynilad at tayo ay mawawala ng tubig. Na-delay ng konting linggo, kasi eksakto yan, kinakalkula yan 3 years, imagine, walang ulan. At nabahala ng mga tao. So sinisisi na nila si Hud. At isang beses, dagdasal itong 70 kalalakihang mga pinuno nila, mga pinakamalalakas, mga pinakamayayaman, hindi kami papatalo. Nagdadasal kami sa Diyos-Diyosan namin. Nagdasal sila sa mga Diyos-Diyosan nila. At nung nagdarasal sila, may dumating na tinig sa langit. Ano ikang gusto nyong ulap? Ang kulay itim, ang kulay pula, o kulay puti? Tumagot Sabi, ang gusto namin yung itim. So ibig sabihin, yung itim kasi mas naghahawak ng malaking ulan, mas maraming tubig. Yun ang gusto namin. At umuwi sila sa bayan nila at tuwan-tuwa sila. May sagot na ang Diyos, mga Diyos namin. At darating na ang ulan hanggang sa kumulimlim na. Ito nasasad sa kasaysayan. At natutuwa sila, nagbubunyi sila dahil tinugon sila ng kanilang Diyos. Pero ang hindi nila alam, ito ay parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nangyari? Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Subhanallah. At si 'Ad, sila ay aming sinira sa pamamagitan ng hangin na sarsarin 'atiyah. Ano 'yon? Hanging malubhang masakit. Hangin pero masakit. Akala nila, nung dumidilim, uulan, pinaburan na sila ng kanilang Diyos, pero hindi. Sakharaha alayhim sab'a layalin wa tamaniyati ayyam. Hasuman fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nahlin khawiyah. 7 nights and 8 days. Nagpatuloy yung sarsarin atiyah. Masakit na hangin. Sinasabi ng tafsir, sobrang lamig na nakamamatay. Al-iyadu billah. Iba-ibang parusa ni Allah. Kaya nagpatuloy ito ng 7 gabi, 8 araw. To imagine, para silang mga puno ng tamar na nagsambulat sa kalsada na, sabi sa Quran, na nasalanta ng bagyo. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fahal tara lahum min baqiyah. May nakita ba kayong bakas nila? So subhanallah, dumating ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito, walang nagawa yung kanilang malalakas na katawan, yaman, mga monumento. Bakit? Isa lang sundalo ni Allah subhanahu wa ta'ala pinadala niya. Bigyan nyo ikayan ng malamig na hangin. Sarsarin atiyah. Kahit gaano kakalakas. Kaya nakakatakot ang mga nasyon na masyadong nagmamalaki. Nagmamalaki at pinakikita yung kanilang kayamanan, katanyagan, lakas, meron silang nuclear o ano. 1 click lang to kay Allah.
Sa atin sa Islam, hindi masamang maging mayaman. Maraming mga sahaba mayaman negosyante, pero sila mas lalong yumayaman ay mas lalong nagiging mapagkumbaba. Ito ang danger. Ang mga tao, pag nagkaroon ng konti, innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Ang tao, pag nagkaroon ng konti, nagmamalaki ka agad. Ito ang binigay na halimbawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway kuhaan natin ito ng aral. Sa huli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walamma jaa amruna najjayna hudan walladina amanu ma'ah birahmatin minna wa najjaynahum min adabin ghalid. At nang dumating ang aming parusa, ay iniligtas namin si Hud at ang mga nanampalataya sa kanya. Katotohanan na ito ay sa pamamagitan ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So meron na naman natira, meron na namang pinarusahan si Allah, at yung mga taong yon ay magpapatuloy na naman sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.